Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, lumulan si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang mga bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan niyo kami," wika nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat, tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagdiriwang po natin ang linggo ng pagpapahalaga sa kalikasan. At ang mga pagbasa po natin at pagninilay ay patungkol sa katotohanan na ito na sabihin natin tamang-tama, dahil alam naman natin na hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo nararanasan natin yung nakikita natin ngayon na tinatawag na bunga ng climate change o global warming. At madalas ang mga bagay na ito, kapag ka nagpapa-insurance ka, ang tawag ay acts of God. Hindi ko lang maintindihan po ano ba ang kasalanan ng Diyos para sa mga kalamidad. Ano nga ba ang kasalanan ng Diyos? Ang nakikita ko lang pong konklusyon, kasi nilikha niya ang tao. Kaya po ang linggo na ito ay pagpapaalala sa atin, ano nga ba ang tao? Sa unang pagbasa, narinig po natin na pinapaalala sa atin na bagamat nandito yung kalikasan, mas nakita ng mga tao yung mga bagay sa kalikasan, sa mundo, sa kanyang sariling buhay, at nakalimutan ang Diyos. Nadaig siya ng mga bagay na nararanasan niya o nakikita niya o nadarama niya. Nalilan siya ng kaisipan na ito yung mahalaga, ito yung mabuti, ito yung kailangan ko. Nakalimutan niya na sa likod ng lahat ng iyon ay nandun ang Diyos. Kaya nga po, kung babalikan natin yung aklat ng Genesis, nang nagsimula ang mundo, ang Diyos ang naglagay ng kaayusan at lumikha dito. Kaya napakahalagang balikan po yung katotohanan na yun na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat. Sa Ebanghelyo, pinamala sa atin na maski nung panahon ng Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang patigilin ang hangin, ang mga alon. Dahil siya ang lumikha nito. At higit sa lahat, nilikha niya tayo ng mga tao. Kaya po, yun po yung unang bagay na magandang tingnan natin, na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. At kasama tayo sa mga nilikha na yon ng Panginoon. At magandang makita natin na ano nga ba ang gampanin ng tao na likhain ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang tao at
siya ang pinagkatiwalaan. Sabi po nung aklat ng Genesis, God gave man dominion over the rest of creation. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na pangalanan niya lahat ng mga hayop. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos na pangalagaan niya yung mga sangnilikha at nandun na alagaan niya yung hardin na yon ng Eden. Pero bakit nakikita natin sa kapaligiran natin ngayon itong pagkasira ng kalikasan? Nakikita natin ang mga malakas na pagbuhos ng mga ulan, yung mga pagragsa ng mga putik mula sa mga kabundukan, yung mga pagbaha na nakikita natin. Ano nangyari? Because man failed to interpret rightly his mission. He was given dominion, not domination. Ang nangyari po kasi, akala ng tao, pwede niyang gawain o ano yung gusto niyang gawain. Nakalimutan niya na ang layun, ang mission natin ay maging tagapangalaga. We are all stewards of God. Na tayo ay kamanlilikha ng Panginoon, hindi dahil kapantay tayo ng Diyos, kundi tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon na mangalaga. Yun po yung mission natin, to be stewards of creation. Na yung mga binigay sa atin na kalikasan, yung ibinigay sa atin na pananagutan, yung ibinigay sa atin na buhay, yung binigay sa atin na katawan, yung binigay sa atin na pamilya, ang napakahalaga doon sa lahat ng yan na bahagi ng kalikasan, ng sangnilikha, ay nandun na tayo'y maging tagapangalaga. Nagkakaroon po ng problema kapag sinamantala natin o inabuso yung kapangyarihan na yun na ibinigay sa atin. Kaya makita natin, may mga magulang, sila yung nagbubuyo sa pornografiya sa kanilang anak. Mayroong mga tao, ang kinabubuhay nila ay pagtutulak ng mga bawal na gamot. Iba-iba po yan. O pagdating doon sa kalikasan, nakalimutan na ang napakahalaga ay pagyamanin. Hindi samantalahin, hindi abusuhin, hindi magpayaman. O nandun na, igalang mo yung kalikasan. O minsan, ang tao ganun eh. Yung bundok papatagin, tapos yung dagat tatabunan. Tapos pagka bumaha, ang sisisihin ang Diyos. Yung po eh. Ang magandang tingnan natin, yung ating sarili. Have we become good stewards of creation? Sa mundo kasi ngayon, ang nasusunod yung ano yung gusto ko. Oh. Kaya makita ninyo, yung mga tao, hindi mo na makilala. Oh. Nagparitoke ng ilong, oh. Nagparitoke ng ngipin. Oh. Kaya alam mo kung sino-sino yung nagparitoke, pare-pareho sila ng ilong, pare-pareho sila ng ngipin. Pero ang kagandahan ng sangnilikha, hindi dahil matangos sa ilong mo o maganda yung ngipin mo o maputi ka. Ang kagandahan ng ala po akong pinatatamaan, ha? Pero yun po yung magandang makita natin na ang kagandahan natin hindi nandun sa panlabas o kahit na ano nasasabihin ng mundo na ito yung maganda. Bakit? Kasi depende sa uso-uso lang yan eh. Ngayon, uso yan. Pero uso din yan, di ba? Noon dati, ang nauso, pangit. O di ba? Humanap ka ng pangit. O. Depende yun eh. Ngayon, ang sinasabi po na sa atin, hanapin natin ang Diyos. Nakita natin yung pagbaha, yung delubyo na naranasan natin, hindi lang sa kalikasan. Ngayon, na-overwhelm tayo na pati sa korupsyon. Ang daling sabihin na, uy, kasasama ninyo o ganyan. Pero pag tinignan po natin, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating paligid, dugtong-dugtong. At titignan talaga natin una't higit sa lahat din yung ating mga sarili. Paano ba tayo magpasya? Paano tayo kumilos? Paano tayo magturo?
Paano natin isabuhay yung ating pananampalataya? Andyan, pinagninilayan po natin ngayon, pagpapahalaga sa kalikasan. O sige, nagsisimba tayo. Yung mga pagbasa natin tungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan, sa sangnilikha ng Diyos. Ang tanong po doon pagkaraan nun, ano na? Diyan babalik po ano yung ibig sabihin nito sa ating sarili. Na pagkaraan natin na magsimba, pagkaraan natin na magnilay, pagkaraan natin na magdasal, titingnan natin yung ating sarili sa salamin. Kung haharap tayo sa Diyos, ano kaya ang sasabihin ng Diyos sa atin? Nalala ko dati yung kwento na merong tao na mabubuhay daw siya ng matagal. Sabi niya, pangit naman kung mabubuhay ako ng matagal tas ganito itsura ko. Tapos nagparitoke. Niritoke lahat, 1 linggo siya doon sa klinik. Walang uwian. Paglabas, excited na excited, biglang lumabas. Paglabas niya, karsada na kagad. Hindi ba ganun yung mga gawain natin? Paglabas mo, highway kagad. Although parking, nasa gasaan. Nung nabundol, namatay, nagrereklamo kay San Pedro. Sabi niya po, sabi ng Panginoon, mabubuhay ako ng matagal. Sabi ng si San Pedro, sino ka? Ako yun, sinabi niyong ganito. Kaya, ikaw ba yun? Hindi siya nakilala. Sa Genesis, sabi po doon, nalikhain ng Diyos ang tao. Tuntua ang Diyos. God was very much pleased. God saw everything not just good. When He created man, He saw everything very good. Napakabuti at lubos siya nagagalak. Tanungin natin yung sarili. Sa anumang meron tayo ngayon, sa anumang pag-uugali meron tayo ngayon, sa anumang kabuhayan meron tayo ngayon, sa anumang propesyon meron tayo ngayon, sa anumang pananagutan meron tayo ngayon, sa pamilya, sa lipunan, sa simbahan, o sa ating sariling buhay. Haharap tayo sa Panginoon every day. At yun yung magandang tanongin natin ating sarili, matutuwa ba ang Diyos sa ginagawa ko? Matutuwa ba ang Diyos sa bagay na meron ako? Matutuwa ba ang Diyos sa buhay ko na ginagawa ko ngayon? Yun po yung napakahalaga. Kaya pag nandun na malalim tayo sa pagdarasal at nandun yung kababaang loob natin na tinitingnan yung ating sarili, magaganapan natin ng mahusay yung mga responsibilidad natin. Hindi tayo malulunod ng mundo, ng kasakiman, ng material na bagay, ng kamunduhan, ng kapangyarihan. Bagkus ang maiisip natin ay paano ko gagamitin ang lahat ng ito para sa pagpapalaganap at pangangalaga sa buong sangnilikha. Dahil balang araw haharap tayo sa Diyos, hindi tayo haharap sa Diyos na meron po kong 3 kahong wine glass. Meron po kong 100 payong. Meron po kong ganito. Ang dadalhin lamang natin sa Panginoon, ang ating mabuting gawa, ang ating pagmamahal, ang ating katapatan, ang ating pagmamalasakit. At lahat ng yun sisimulan natin sa ating sarili. Paano tayo nangangalaga sa kalikasan? Paano tayo nangangalaga sa buhay? Paano natin ginagamit ng matapat at tama ang anumang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos? Huwag sana ang mangyari na gaya na nakikita natin ngayon, parang si Adan at si Eva, nagtuturuan lang. Ito pong nilikha niyong babae na to, ito po yung nagpakain sa akin ng bunga. Pag tinignan po natin, walang mangyayari sa pagtuturuan. Ang napakahalaga, itingnan natin ang bawat isa sa ating sarili. Paano tayo kalugod-lugod at responsable na nilikha ng Diyos? At lagi nating alalahanin na ang larawan ng Diyos na nilikha sa atin, tayo lang ang nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At ang larawan at wangis na yan ng Diyos ay ang niyang pag-ibig. Kaya wala po sa itsura natin yan. Wala po sa mga anong bagay na meron tayong katangian.
nandun sa puso ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin. Si Santa Teresa ng Calcutta, yan yung napakagandang paalala niya. We can only do small things with great love. Hindi tayo titingnan na makagagawa tayo ng malaking bagay. Ang magagawa lamang natin, maliliit na bagay, kumpara sa kapangyarihan ng Diyos na mayroong malaking pag-ibig. At kung nandun yung pag-ibig sa lahat ng ginagawa natin, lahat yon maganda. Kaya kanina binanggit ko po yung sa mga itsura, lahat. Kasi yung konsepto ng mundo eh. Yan yung maganda, yan yung kaakit-akit. Pero pag tininan niyo po si Santa Teresa ng Calcutta, kulubot ang muka. Pero walang nagsabing siya'y pangit. Ngayon, makita ninyo mga pinipicture, mga mayayaman, maraming ganito, mga sikat o mga ganyan. Maaari sa mata ng mundo, maganda o nakatatakam, lahat. Pero alam natin, ang mahalaga ay ano? Ang mahalaga yung puso. Kung meron kang katapatan, kung meron kang katotohanan, kung meron kang pagmamahal. Kaya po, tingnan natin, paano tayo kamanlilikha ng Panginoong Diyos. At kung sinasabi na natuwa ang Panginoon nang likhain niya ang tao, tayong lahat ay nilalang ng Panginoong Diyos. Nakikita ba sa atin yung pag-ibig ng Panginoon? Sa ating mga gawa, sa ating pamumuhay? At kung haharap tayo sa Panginoon ngayon, matutuwa ba siya? Masisiyahan ba siya? Dahil sa ginagawa natin sa ating mga sarili at sa ating kapwa.